Samantala kaugnay ng pagpapadeklara ng all-out war laban sa NPA, makakausap natin si Attorney Edri Olalia, ang legal consultant ng NDFP. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Ay, magandang tanghali, Rafi. Kumusta? Opo, ano pong reaksyon nyo doon sa sinabi ngayon ni Defense Secretary Lorenzana na nagdedeklara na sila ng all-out war laban sa NPA? Ay, siyempre, medyo nakakalungkot at nakakabahala dahil sunod na yung medyo mabibigat na mga pananalita, no? Mula sa pag-trust ng fiscal nila, tapos sa pag-resto ng mga pinalayang consultants, tapos yung pagbunsag ng terorista yung aking mga kliyente. Ngayon naman, all-out war, no? Parang bumalik tayo dun sa panahon na nila Presidente Cory Aquino at ni Presidente Estrada. Ganyan din ang ginawa nila noon. So, ano yan, hindi siya nagbabadya para sa usapang pangkapayapaan. Bagamat tuloy-tuloy pa rin ng pag-asa na sana ay maliwanagan at makita nila yung mas malaking larawan at layunin ng pag-uusap. Kung gaano kabilis na simulan yung usapang pangkapayapaan, parang ganun din kabilis na bumagsak ito at ngayon po ay deklarasyon na ng all-out war ang sinasabi ng pamahalaan laban sa NDF, NPA. Ano pong reaksyon ng inyong grupo rito? Bilang legal consultant, kasi alam mo naman, Rafi, magkasama tayo doon, no? Tatlong grounds tayo magkasama. Nakita mo naman kung gaano kalayo na rin ang inabot. Yung sa socio-economic reforms, nag-uusap na sila sa agrarian reform and rural development. Yung political and constitutional reforms, magkabilang panig, nagpalitan ng full staff in advance ng schedule nila. Yung sa Joint Monitoring Committee, inapos na yung supplemental guidelines para sa imbestigahan ng mga paglabag ng karapatang tao o yung reklamo, no? At international humanitarian law. Doon naman sa economic reforms, nakapag-asdo sila dun sa ground rules. Tapos meron nga pipintong usapan, eto pero sana palagian nilang iniahas na nilapag na bilateral ceasefire at meron ng dapat April. Sa panahon ng laban lamang, Agosto, September, October, wala pang kalating taon, no? Malayo ang inabot at ilusad nakapagiging dahil lamang sa mga enkwentro na nangyari. Huwag natin sabihin talaga kung sino may kasalanan. Pagamat ang position ng kliyente ko ay active defense sila dahil na forward deployment at ginagamit nila yung ceasefire para talagang manakot, mantukot, anuman. Pero ang punto dyan, hindi sapat yun para itigil yung usapan. Precisely, kaya ng usapan para lutsin ang ugat ng panggalian. At Attorney, bukod nga dito sa deklarasyon ng all-out war, pinaaresto na yung inyong mga kliyente pero binabanggit nga po ninyo na may proseso at hindi dapat agad-agad maaaresto ito pero nagsimula na po Meron nang naarestong isang consultant nakasama doon sa usapang pangkapayapaan. Ano pong susunod na hakbang na inyong gagawin? Oo, ay napaka-arbitraryo yung paghuli kay arbitraryo, no? Kasi ano siya, action ng jasig. At hindi pwede na kahit si Pangulo na dalabugado siya, alam yan na sasabihin niya huli agad. Hindi pa pwede yun. Kasi nakapiyasa yung mga kliyente ko. Ibig sabihin, bagamat sila ay nakapiyansa, ay kailangan ng proseso. Hindi po kasi sinabi huli kagad. Dagdag pa dyan na mas mahalaga ay sakop yung umiiral na kasunduan na ay may kahadaan at katapatan ng gobyerno na tumulima, yung JASIG. Kasi ano yan, solemn and binding agreement yan, 1990 pa po yan. Paano po marangal ang usapan kung hindi natin susundan yan? So ang susunod na proseso ngayon, doon kay arbitraryo, ay ang aming mga kasamang abogado sa Mindanao ay mag-aahin ang motion to quash the commitment order. Sa katunayan, dapat nga tingnan kung may pinagagutan yung mga West na nag-issue niya. Kasi ang batayan ng commitment order, nakakatawa Dahil meron daw public announcement na daw si Presidente na i-aresto ulit. Teka muna. Ang West, ang dapat nagpapasya, ang West ang nagbigay ng piyansa, ang West din ang mag-aatras ng piyansa. Hindi dahil sinabi ng Pangulo, ay huli ikakasila agad piyansa, may proseso yan. Siyempre, ganun na sabi ko, mas masaklaw at mas malawak na pagtingin dapat
ano ang magiging epekto nito. Halimbawa, silang kasama sa isang istasyon, nilistang mga 14 mga ulihin. Pansinin nyo, may isang tao doon, hindi naman siya nakakulong nung nakarang buwan eh. Bakit uhulihin yun? Kasi Attorney, pati yung mga hindi nakakulong, gustong hulihin ngayon. Bakit ganun nangyayari? Attorney, Gusto ng aming mga kliyente, sabihin na kagad, ano ba talaga iti-terminate ba ang peace negotiations o hindi? Yun yung kailangan na malaman para maging maliwanag lahat. At since naka-out on bail lamang po yung inyong mga kliyente at I understand na ngayong buwan dapat pag-uusapan yung status ng kanilang bail, hindi ho ba susuko ho ba yung inyong mga kliyente kapag talagang na-terminate na itong usapang pangkapayapan kapag nasunod yung proseso? Alam mo dito, Rafi, ang isang inosenteng tao o nagsasabing inosente siya, no? Na nasa tamang kaisipan at pinalaya ng korte, hindi siguro siya magsasabi na, sige, ako pupunta sa selda ko para ikulong niyo ako. Dahil siya ay nag-enjoy ng kalayaan ayon sa proseso at ayon sa kasunduan niya. So, dapat ay lutasin muna yung usap na yun. Sila ba ay tatalima sa jasig? Sila ba ay susunod sa utos ng korte? English kasi medyo kapag mag-explain ng mas malinaw. No innocent man in his right mind will go back to jail when he is already enjoying liberty on the basis of a valid court order. That doesn't make sense, di ba? It doesn't make sense. Especially if he is enjoying safety immunity guarantees that are still binding. Kasi hindi pa nga na-terminate yung peace negotiations in the court sa kasunduan eh. Opo. So, hindi incumbent sa ating mga kliyente na lumakad, mag-tricycle at pumasok sa selda. Incumbent po yan sa gobyerno na tunayan na dapat ikasila ang piyansa. Halimbawa, arbitraryo, ang piyansa niyo po niya ay hanggang February 17. Okay? Doon sa 11 na pinalaya, sa yan, ang piyansa nila until peace negotiations are ongoing. Ay matapos, Okay? oho. Pero, matapos, yung balanse nun, yun ang 6 na buwan. Kasi nakasanayan nga, nagkasundo sila sa Rome, alam mo yan. Magpapayas ka ng OSP, nag-extend nga yan. Dati pa Agosto dapat dilawanan nangako sila. Ibig sabihin, hanggat hindi properly terminate yung peace negotiations by written notice, at least nakatula, at 30 araw ang epekto nito, ay hindi sila dapat ulihin. Dahil over sila ng justice. Attorney, ang gusto natin iliwanag. Very, very quickly lamang po, Attorney, kapag nasunod po yung proseso at for example, kinansela pa ng korte yung kanilang bail, wala nang dahilan para sila ay makalaya pa dahil kanselado yung kanilang bail, pasusukuyin niyo ba sila, yung mga kliyente? Ay bilang step sasabihin ko sumunod sa Opo. ano po yan, more than a legal question po ay political question. Okay. Mas mataas po yung usapin eh. Hindi naman po legal ang usapin nito. Mas masaklaw at malawak ang usapin. Mas political, mas far-reaching. So, Opo. iiwan ko po yan sa papasya ng aking mga kliyente kapag papasya ng negotiating pan ng NDF. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Edri Olalia. Maraming salamat din, Rafi. Maraming salamat po.